na isinasaayos na rin po natin ang Management Information System o MIS upang mahatid ng COA ang mga napapanahong serbisyo at proseso sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Saludo rin ako sa inyong participatory audit project na kumikilala sa publiko bilang aktibong kalahok ng COA sa paniniguro ng katapatan at pananagutan sa paggamit ng pampublikong yaman. Higit sa lahat, ikinagagalak ko ang nagsisimula ng pagpapaigting sa ugnayan sa pagitan ng COA at ang magiging ombudsman natin sa Office of the Ombudsman ngayon. Kapag may inalapag na kaso ang COA sa mesa ng ombudsman, inaasahan natin mabibigyan pansin ito at masusing pag-aaralan, hindi maisasantabi, hindi pagtatakpan, hindi maglalabas ng resolusyong lugi ang taong bayan. Kakampi po ninyo ang marami pa sa ating mga ahensya ng gobyerno sa agenda ng tapat na pamamahala. Wala pa pong isang taon, may nilikom ng 250 milyong piso ang DBM dahil sa masinop na paggugol ng pondo. Hindi rin po nagpapahuli ang DPWH sa tuwid na paggugol. Pinabuklat ni Secretary Babe Singson ang lahat ng kontrata at ang mga questionable transaksyon ipinaribid po niya. May 1.3 billion pesos po siyang naisalba mula sa tsak na pagkakanakaw lang, na maaari pang umabot sa 6 hanggang 7 bilyong piso bago matapos ang 2011. Mula Hulyo 2010 hanggang Abril 2011, may 38 kaso ng tax evasion na nagkakalaga ng 12.5 billion pesos ang naisampanan ng BIR. Habang ang Bureau of Customs naman ay may nasamsam na kontrabando na nagkakahalaga ng 45.1 billion pesos. Malinaw po ang direksyon na mahakbang natin. Wala po tayong sasantuhin sa tinatahak nating tuwid na landas. Haharap tayo ng tapat, lalaban tayo ng patas at isasaalang-alang natin ang interes ng nakakarami. Naniniwala akong wala sa lahi natin ang pagiging korap. Lahi tayo ng mga makadiyos, tapat, matulungin at masisipag. Huwag na tayong magturo sa kung saan nag-ugat ang korupsyon. Walang ibang tutugon sa problemang ito kung hindi tayo rin lang. Samahan ninyo ako. Palayain natin ang ating bansa sa rehas ng kadamutan at pagkakanya-kanya. Huwag tayong magpaalipin sa kultura ng panlalamang at pagbabatuhan ng sisi. May lampas 5 taon pa po tayong para sama-samang buwagin ang mga balakid sa tinatahak nating daan tungo sa pagbabago. Huwag natin sayangin ang pagkakataon para ayusin ang mga matagal na nating gustong ayusin. Alam ninyong iba na ang sitwasyon ngayon. Sa buong COA, wala na kayong dapat katakutan. Alam ninyong sa labang ito, kakampi ninyo ko at ang mamamayang Pilipino. Hayaan niyo ako sa pagtatapos, ipagdainan lamang isang bagay. Tumakbo nga ho tayo sa slogan na kung walang korap, walang mahirap. Ano ho ba talaga yung mahirap? Yung iba ho, klaro sa atin, walang tiyak na tirahan, walang trabaho. Kada kilos na gagawin, lalo pa napapasama ang sitwasyon. Pero bigyan ko naman kayo ng konting halimbawa pa na baka hindi nyo nabatid. Yung ating pong isla, ng tawag ay Reed Bank, 80 kilometers from Palawan. Sa UNCLOS po, may tinatawag na Exclusive Economic Zone na 200 kilometers. Maliwanag po, saklaw natin at atin po itong Reed Bank na ito. Yan po ay nasa Mesprat list. Binigyan po ng nakaraang administrasyon ang service contract ang isang kumpanya para i-explore ang potensyal bilang sa langis o sa natural gas. So nandun po, ginagawa yung kanyang inatasan na tungkulin o pinahintulutang gawain ng ating gobyerno. Dumating po ang 2 Coast Guard vessel na ibang bansa, itinaboy po yung ating pinagbigyan na service contract. Natural, kailangan natin pangalagaan at panindigan ang ating sovereignty. Inatasan natin ang Coast Guard para hindi ho armadong sasakyan na tumungo doon at siguraduhin na malayo sa kapahamakan itong sasakyan na nag-e-explore po doon sa banda ng Reed Bank. Awa ng Diyos po, nagpadala ang Coast Guard natin ng 2 sasakyang pandagat. Ang umabot po doon, 1. Problema po kasi, talagang napakaluma na ng ating mga sasakyang pandagat at talaga naman pong yung simbolo, yung Coast Guard natin nagtitiis, yung taong bayan kadalasan, sabi nga, wala na raw justice, puro tiis.
Wala na raw justice, justice. Yan po ang binabago natin. Alam mo nyo, dahil nagkaroon tayo ng savings, yung combat pay po sa kasundaluhan, na itaas natin ng halos doble. Mula 240, naging 260 dinagdag, 500 na po tinatanggap nila. Yung kakulangan nila ng pabahay, bago ang SONA, ipinapangako sa akin ng NHA, magkakaroon tayo ng di bababa sa 4,000 bagong tahanan doon sa ipinangako ko sa kanilang 20,000 tahanan. Yung marami pa ho na nagagawa natin dahil mas masinop yung paggugol. Yung pagiging masinop ng paggugugol nagmumula naman dahil sa ginagawa niyong pagsama sa ating tinatahak na landas kung saan inihinto nyo yung maling paggugol at pagsamantala sa kaban ng bayan. Kayo po ang nagbibigay ng lakas sa gobyerno magawa ang tama. Sana po, ituloy-tuloy po natin ito at ako naman po ay hindi manhid. Umasa po kayong hindi naman puro thank you ang aabutin nyo sa atin. Habang lumalaki ang ekonomiya, lumalakas ang kakayahan ng inyong pong pamahalaan. Sa totoo lang po, yung Salary Standardization Law 3, noong aming tinatalakay sa Senado, tinanong ko, paano ba popondohan yan? Magdadagdag tayo ng aumento, wala naman dagdag nakita ang gobyerno. Tinatamad na po yung sponsor, ang sabi sa akin, ano pa, di uutang natin yan. Ba, okay ito. Magdadagdag tayo ng sweldo, yung pandagdag, iuutang natin, paano kaya natin mapapagpatuloy yan? Pero magaling po talaga si Butchabad. Maganda po yung nagagawa natin, nai-advance, hindi ho ba, ng isang buwan, yung third tranche na salary standardization. Kaya naman kamakailan po, meron pong tumatayo para sa mga kawani po ng gobyerno, nagpasalamat sa SSL 3 noong Labor Day, itanong, kailan na ba yung Salary Standardization Law 4? Sabi ko, maawa ka naman. Binabayaran pa lang namin yung 3, may 4 ka ng gusto. Pero simple-simple lang naman po. Habang ginagawa nyo ang trabaho nyo, kumukonti yung justice ng ating kapwa Pilipino. Yung habang nung araw may inaasam na walang katagal, yung wala na pong katapusan kung kailan maaabot. Ngayon po, nakikita na ng liwanag na palapit na ng palapit. Yung dapat naman ibahagi sa kanilang pamahalaan. Kayo po ang nagbibigay ng lakas, lumakas sana kayo, nang lalong lumakas pa ang ating pamahalaan sa paglilingkod sa taong bayan. Magandang araw po, maraming salamat sa inyo. Thank you very much. May we request His Excellency to stay on stage for picture taking with COA